Eto, magandang katanungan. Shout out kay Alvin Dominguez Damasino. Maganda itong tanong niyo. Ipaliwanag ko daw kung may alam ako sa Blue Bag Sea, kung ano po ang alam ko dito. So pagkakaalam ko kasi nito, kulang kasi ito eh. Kulang to yung Blue Bag Sea niya eh. Dapat Dr. Blue Bag Sea. Yan po dapat yan. So ipapaliwanag ko daw kung anong meaning ito. So una, sa letter D, driver license. Siyempre, bago tayo sumakay sa sasakyan, mayroon dapat tayong driver license. Kasi mahirap po mag-drive na walang lisensya. Pangalawa, registration. Kailangan may hawak kang papel na patunay na yung sasakyan na yan ay lehitimong nakarehistro. At pangatlo, letter B, no? Doon sa bagsi ay battery. Yun po, battery, siyempre kailangan kondisyon ng battery natin hindi po weak, kasi baka pag weak po, lalo na pag automatic, ay pag weak ang battery natin nasa daanan ay hindi na po yan maitutulak, hindi kagaya ng manual na kahit walang battery pwede mong itulak. So ang pang-apat, pang-lima is letter L is lights, no? Kailangan mayroon tayong mga ilaw, signal light, park light, kailangan gumagana yan lahat. Dahil kung wala po tayong mga ilaw, maaari po tayong mababangga kung bigla tayong liliko. So kailangan natin mag signal light o stop light, kailangan gumagana yung ating mga stop light. Sa gabi naman kailangan yung headlight at saka park light para napapansin tayo na mayroon pong sasakyan. So yun po sa letter O. Yung pong sa Blue Bag Sea, letter O ay oil engine. Siyempre, check natin yung engine natin kung mayroon bang oil, kung sakto ba. Kasi kung wala, nako, delikado, magkakaproblema ang makina, no? Malaki po ang gastos. Sa letter W, so, kailangan po meron po tayong water or D, coolant. Kailangan check natin kung sakto ba ang level ng coolant, kasi baka kulang, mag-overheat po ang makina. O, sa letter B, no? Sa brake, kailangan meron pong brake. Kailangan check mo yung brake fluid, check mo yung preno mo kung okay ba, kasi delikado po pag palyado ang preno ay nako, aksidente po ang kalalabasan niyan. So sa letter E, no? Dito na po tayo sa letter E, air. Air, hangin po sa gulong. Kailangan pareho po ang match po ng hangin mo sa yung gulong. Kasi kung hindi po balance, medyo tagilid, saka yung isa malambot, baka magkakaberya po kayo sa daanan pag kulang ang hangin at doon na maplat. So kailangan po yung taasan mo lang yung hangin, yung kanyang reserba. Kasi ang reserba kasi nagbabawas pag hindi po ginagamit. At meron pa, letter E, accessories. Yung early warning device, kailangan meron ka rin nun. Kasi pag nasiraan ka, meron kang sign na ikaw ay may ginagawa at ikaw ay nakahinto. Kasi mahirap pag wala pong sign, baka mabundol ka dyan, no? Isa na rin yung mga ilaw na mga basag-basag. Kailangan hindi yan basag kasi may mga multa po yan pag kulang ka nito. So sa letter G, yung G, yun po ay gas, no? Gas, gasoline. So kailangan po laging full tank para hindi po tayo maubusan, no? Pag nakita natin ng level na mababa, ay full tank mo na agad para hindi ka maaberya sa daan, malantala. So yung letter is, ano po yung letter is? Steering. Ayan po ang steering. Kailangan okay yung steering mo. Mayroon pong nakalagay na oil yung steering niyan, kasi kung wala po matigas, no? Nag-iingay yung steering niyan, parang umuugong. So yung why, ano pong ibig sabihin ng why? So yourself, yung sarili mo mismo, na pag umakyat tayo sa sasakyan o sumakay sa sasakyan, kailangan meron po tayong tinatawag na healthy. Kailangan kondisyon na kondisyon ang ating katawan pag sumakay or mag-drive kung ano man po ang sasakyan na ating minamaniho. Kasi po pag nilagnat tayo at hindi tayo kondisyon, no, magkaroon po ng problema. So baka mag-collapse tayo sa sasakyan. Damay-damay na, marami na madadamay sa sa kapabaya mo. So pangalawa, mayroon tayong tinatawag na mentally. Kailangan yung ating pag-iisip ay talagang nakapokus at wala pong ibang iniisip na iba, no? Na negative, na habang nagmamaniho ka, para hindi po magkaproblema ang iyong pagmamaniho. So pangatlo ay meron po tayong tinatawag na
emotionally. Emotionally. Yan po, kailangan hindi po tayo magpapatalo kung mayroon man po tayong problema sa bahay, lalo na pag nag-aaway mag-asawa dahil nahuli ka na mayroon kang babae o ngayon inaway ka ngayon ng asawa mo, pinapalayas ka na, so magulong-gulo yung isip mo dahil paano na yung mga gamit mo, paano yung mga bata, so wag mong dadalhin kasi pag yung iniisip mo na habang nagmamaniho ka, halimbawa mayroong minto na sasakyan sa harap, tapos ngayon ay ikaw ay magulo ang isip mo dahil niisip mo yung problema sa bahay, imbis na preno ang apakan mo ay gasolina pala yung naapakan, di mabangga mo yung sasakyan na nasa harapan. Kaya ikontrolin mo ang emosyon mo na sana hindi mangyari yung ganon. So pangapat ay ang financially. So syempre kailangan may pera tayo. Pag sumakay tayo ng sasakyan, pag umaalis tayo ng bahay, kailangan mayroon tayong pera kasi bakit? Paano kung masiraan ka sa daan? So ano ipapabili mo? Wala, di ba? Paano kung ma-flat ka or kailangan mong kumain, nagutom? Pero meron kang pera, dapat ganun. Hindi po yung bumabiyahe ka na wala ka nito. So meron tayong healthy, mentally, emotionally, and financially. So yun lang po. So bilang isang driver, malaki po ang responsibilidad natin sa daan. Dahil hindi lang naman pansarili mo kundi para din sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Maraming mga motorista. Paano kung magka-problema ang iyong sasakyan? No, maka-aksidente ka, hindi man mangyari sa'yo pero mangyari sa iba. Huwag naman sana. Huwag po natin hayaan na magkaroon tayo ng kapabayaan sa ating sarili. Pag tayo po bilang isang driver, malaki po ang responsibilidad natin sa daan. No, hindi lang kasi naunawaan ng iba. Kasi ang akala nila, drive lang sila ng drive. No, hindi na naisip na delikado po kung magkakaroon ng problema yung minamaniho natin sa sasakyan. Marami pong maaksidente. Naawa ako sa mga taong nakikita ko sa lansangan na sa tuwing dadaan ako, mayroon akong na-vlog na namamatay, nasasagasaan, na naputol yung paa. Sa mga nakaka-relate po, dyan lang po sila. Sila po yung taong nakakaunawa sa mga video na naipapakita ko kagaya nung nag-viral. Maraming salamat. Sana huwag kayo magalit. Dapat may mga matutunan tayo kung paano tayo magmamaniho sa daan. Ito lang po ang iyong lingkod, Gimo. Maraming salamat. God bless sa inyo lahat. Bye-bye.